For today's video, magkakaroon tayo ng full review ng pinaka-latest at pinakamurang smartphone from Vivo. This is the Vivo y15s. I've been using this Vivo y15s for about 2 weeks now at ready na akong i-share sa inyo lahat ng na-experience ko sa paggamit nitong device na ito. This Vivo y15s is priced at 6,999 pesos or 7,000 pesos at available na itong smartphone na to sa mga Vivo physical stores nationwide. The storage that we have here is 3GB of RAM plus 32GB of internal storage na alam kong napakababa para dun sa presyo niya na 7,000 pesos. Pero mamaya na tayo magreklamo dahil malalaman naman natin later on kung kaya bang mag-perform itong smartphone na to considering these numbers of RAM and storage na meron siya. At syempre bago tayo dumiretso dun sa ating full review, ipapakita ko pa rin sa inyo yung ating unboxing experience para syempre makita nyo pa rin yung mga accessories na kasama nitong smartphone sa loob ng box. The Vivo y15s comes with this very minimalist white box. Pag open natin ng box, makikita natin ang isang paper sleeve kung saan nandito ang ating mga documentation at yung free na jelly case. At ang next na bubungad sa atin ay ang ating device na nakabalot pa sa plastic. Syempre, ang last nating makikita ay ang ating 10-watt power brick at sadly, micro USB pa rin ang ating charging cable. At syempre, hindi mawawala itong ating SIM ejector pin. Okay, una nating pag-usapan itong design na meron itong ating smartphone. Very modern look ang mayroon tayo sa back panel nitong Vivo y15s at hindi siya mukhang mumurahin na smartphone. We have a rectangular camera module at gradient design na makikitaan ng lines kapag tinitilt itong ating smartphone. Nagustuhan ko rin na textured matte finish itong ating back panel which can resist smudges and fingerprints. Yun nga lang, medyo madulas siyang hawakan pero pwede nyo namang gamitin yung kanyang free na jelly case for extra grip. At kahit nagawa sa plastic material itong ating back panel, wala naman akong napansin na flex or cracking sound kapag medyo nadidiinan itong smartphone, especially itong kanyang back panel. Manipis lang din itong ating device at nagustuhan ko na medyo hefty itong ating smartphone dahil nagbibigay siya ng solid feels. Makikita natin sa right hand side nitong ating smartphone ang ating volume rockers at power and lock button na nagsisilbing side-mounted fingerprint scanner. Sa left hand side naman, wala tayong kahit anong makikita. Sa bottom part, we can find here our headphone jack, microphone at speaker grill. At makikita naman natin sa upper part ng device ang ating SIM card tray. We have 3 slots dito sa ating tray. Pwede tayong maglagay ng 2 nano SIM cards at isang micro SD card na expandable up to 1 terabyte. At bago ko makalimutan guys, it's good to point out na mayroon tayong pre-installed screen protector out of the box. Nagustuhan ko itong placement ng ating fingerprint scanner dahil side-mounted siya. Very reachable at convenient siya for me and siguro for most users na din. Nakapag-register tayo ng 3 fingers dito sa ating fingerprint scanner at wala naman akong naranasang problema sa paggamit ko sa kanya. In fact, sobrang snappy at reliable nitong side-mounted fingerprint scanner na mayroon tayo dito sa Vivo y15s. Pagdating naman dito sa display ng ating smartphone, wala tayong masyadong i-expect dahil very budget level talaga yung specs na makukuha natin dito. We have 6.52 inch of HD Plus IPS LCD display. Medyo blurred na talaga ng konti yung makikita nating icons and texts dito sa ating display dahil naka 720p lang ang ating resolution compared dun sa last nating in-unbox na Infinix Hot 11s na naka 1080p at 90Hz screen refresh rate na which is under 7K lang din naman ang presyo. Medyo manipis ang bezels natin dito sa ating display except sa chin part na medyo makapal na palagi naman nating nakikita sa display ng mga budget smartphones. And still, naka-dewdrop notch pa rin tayo for our front camera which is very outdated na for this year 2021 and much more in 2022. Pero at least, ma-enjoy nyo pa rin naman ang panonood ng video sa device na to dahil bukod sa medyo malaki na rin ang ating display, vibrant din yung colors na makikita natin kapag nanonood tayo. Nagustuhan ko rin yung auto-adjust brightness natin na very accurate. Hindi siya katulad ng ibang smartphones na na-review natin na super bright pa rin ang screen kahit na madilim na ang environment. At under direct sunlight, yung maximum brightness ng ating device is enough para makita pa rin natin kahit papaano yung contents
na nasa screen natin. Itong Vivo Y15s ay mayroong single down firing speaker for multimedia use at yung sound quality na pinuproduce itong ating speaker ay syempre hindi naman the best, pero decent naman siya at hindi tayo makakarinig ng distorted na tunog kahit naka-max yung volume natin dito sa ating device. And of course, andito yung ating documentation. Welcome to Join X Club. At ito yung ating warranty card. And we have here our free cherry case. Out of the box, itong ating smartphone ay naka-Fan Touch OS version 11.1 based on Android 11 Go edition. This is the first time na nakagamit ako ng Vivo smartphone, pero hindi naging complicated sa akin ang user interface na meron itong device. Actually, na-appreciate ko yung UI nitong Vivo Y15s dahil parang pinaghalong One UI ng Samsung at Oxygen OS ng OnePlus yung na-experience ko sa kanya. Yun nga lang, medyo marami tayo ditong makikita na pre-installed applications na sadly ay hindi talaga pwedeng i-uninstall. Dahil nga design itong Android Go edition para dun sa mga smartphones na mayroong low storage and RAM, katulad nitong Vivo Y15s, mayroon talaga tayong ilang compromises na mapapansin dito sa ating device. Andito pa rin naman yung mga necessary toggles natin sa ating notification panel at yung mga Google applications natin ay the same pa rin naman yung interface except dito sa ating Google search bar. Sadly, we can't maximize the multitasking sa device na to dahil walang feature na split screen dito sa Android Go edition. At yung ilang heavy games or applications sa Google Play Store ay hindi downloadable or talagang hindi natin makikita dahil hindi siya ganun ka-compatible dito sa ating device. Katulad nitong Genshin Impact, wala siya sa Google Play Store, pati na rin itong Asphalt 9. Pagdating sa chipset at storage nitong ating device, hindi ganun ka-promising yung specs na makukuha natin. For the chipset, we still have the MediaTek Helio P35 which was released sa mga budget smartphones 3 years ago pa. And for the storage, we have 3GB of RAM and 32GB of internal storage na definitely ay hindi pang 7K ang presyo. For light to moderate usage, decent naman ang performance na ibinigay sa akin itong Vivo Y15s. Saktong-sakto siya for day-to-day tasks like social media at web browsing. Medyo mabagal lang talaga ang pag-load ng mga applications, lalong-lalo na kapag heavy apps yung ino-open natin. Since hindi available sa Google Play Store yung Asphalt 9 na lagi natin ginagamit dito sa ating review, Asphalt 8 yung dinownload natin ngayon para sa ating game test. Very playable naman itong Asphalt 8. Kaunti lang ang lag na na-experience natin, pero ang ating graphics ay talagang nakaset lang sa medium setting, which is decent naman. Hindi naman siya super pixelated at may enjoy mo pa rin naman ang iyong gameplay. Mayroon tayong dual rear cameras dito sa Vivo Y15s. We have 13 megapixels na main shooter at 2 megapixels na macro lens. At 8 megapixels naman para sa ating front camera. Nagustuhan ko ang quality ng photos na pinuproduce ng 13 megapixels na main camera nitong Vivo Y15s. Punchy ang colors ng photos natin at napaka-detail din niya. Parang pang 10K above ang quality ng mga shots natin dito sa ating smartphone. Yun nga lang, medyo hindi okay ang dynamic range natin dito. Makikita nyo na washed out na yung ulap sa ating background. Pagdating naman sa 8 megapixels na front camera nitong Vivo Y15s, okay na okay yung color ng skin tone sa ating mga selfies. It is very natural at hindi mukhang filtered. Medyo soft nga lang ng kaunti yung quality ng shots natin. We can shoot up to 1080p video dito sa rear cam natin. Vibrant at detailed din naman yung quality. Ang problema lang dito ay yung ating dynamic range at wala tayong video stabilization, kaya shaky talaga yung ating video. We are now currently testing the video quality of the Vivo Y15s.
dito sa kanyang front camera. At yung audio na naririnig ninyo ay syempre yun yung napipick up mismo ng microphone na meron itong ating smartphone. Ayan, paki-comment na lang sa ating comment section kung stable ba yung ating video and of course the quality. Ano ba, okay ba siya for vlogging or not? Pagdating sa battery nitong ating device, mayroon tayong 5,000 mAh of battery capacity with 10-watt charging. Since naka-LCD display tayo dito sa ating device at naka 720p lang yung ating resolution plus 60 Hz screen refresh rate, talagang malaking tipid yon dito sa kanyang battery. Tumatagal ng 3 days sa akin ang kanyang 5,000 mAh na battery. Naka 12 hours tayo ng screen on time plus sulit na yung 8 hours and 30 minutes na YouTube. Pagdating naman sa charging time nitong ating device, from 0 to 100%, aabutin tayo ng 3 hours dahil wala naman tayong fast charging feature at naka 10 watts lang ang ating charging speed. Okay, napag-usapan na natin lahat yung na-experience ko sa paggamit nitong Vivo Y15s. At ang magiging tanong natin dito ay para kanino ba or anong klaseng user ba dapat ang bumili ng ganitong klaseng smartphone? Well, kung kayo ay heavy user na naghahanap ng capable chipset sa isang smartphone na mayroon ding malaking storage and RAM, well, definitely hindi ito yung smartphone na para sa inyo. Pero kung ikaw ay light user lang naman at naghahanap ka ng isang smartphone na mayroong magandang design at mayroon ding magandang camera system plus good battery life, so maire-recommend ko sa iyo itong Vivo Y15s. That's pretty much it para sa ating full review nitong Vivo Y15s. Please like this video kung nagustuhan or nakatulong ito sa inyo. At kung may mga tanong naman kayo regarding with this smartphone, i-comment nyo lang yan dito sa ating comment section sa ibaba. And don't forget to subscribe to our YouTube channel at i-hit nyo na rin yung ating notification bell para naman maging updated kayo kapag meron tayong bagong smartphone reviews and unboxing. Thank you so much for watching. My name is Kevin and see you in our next video.